Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lamang natin sa pangalang Rigor. Taong 1976, Kawayan, Biliran. Ayon sa mga kwento, si Rigor ay lokal na magsasaka sa bukid ng lugar. Namumuhay mag-isa. Napakatahimik at mabait na tao. Maraming humahanga sa binata, lalo na ang mga kapitbahay. Sinasabi ng mga magulang sa mga binata sa lugar na dapat maging katulad sila ni Rigor. Sa likod ng murang edad, nag-iisip na ito ng tama at namumuhay ng hindi umaasa sa iba. 17 gulang pa lamang si Rigor na mga panahong yun. Maagang naulila sa mga magulang. Iniwan siya ng ama, habang ang ina naman ay namatay sa sakuna. Ngunit sa kabila ng pagkaulila ng binata, natuto ito sa pamamagitan ng sariling pamamaraan sa buhay. Pag-aararo ang trabaho ni Rigor gamit ang 2 hayop na alaga. Baka ang isa, at ang isa naman ay kalabaw. Matyaga itong pinalaki ng binata, kahit bigay lamang ito ng mga kapitbahay. Wala mang mga magulang, ngunit kaya niyang magtiis. Magkaroon lamang ng kasangkapan para sa pamumuhay. Oh, Rigor, tanghali na at kanina pa kita nakikitang nag-aararo. Kumain ka na muna kaya? Bungad ng pinsan ng ama na si Aling Rosa, habang napapadaan sa lupaing tinatrabaho ng binata. Kasama pa nito ang anak na lalaki, nasing edad lamang ni Rigor. Ay, hindi pa po ako nagugutom, tiya eh. Salamat na lang po, tugon ni Rigor. Ay, napakabait na bata. Gusto sana kitang kupkupin, kaso ayaw mo naman. Ikaw, Emilio, sana ganyan ka rin. Hindi yung puro kabarkada. Nako, balang araw, makakatikim ka rin ng paghihirap sa oras na mag-asawa ka na. Ang problema nga lang, baka patay na kami ng tatay mo ng mga sandaling yon. Wala ka nang masasandalan. Dagdag ni Aling Rosa. Ay, kung ano na naman yung iniisip mo na eh. Ewan ko ba, kapag nakikita niyo si Rigor eh, pangalan ko na kaagad ng kasunod. Ni hindi nga yan nakapag-aral eh. Pagmamalaki ni Emilio. Oo, tama. Hindi nakapag-aral. Pero nakikita natin siyang namumuhay mag-isa. Ikaw, sigurado ka ba? Kahit may pinag-aralan ka, kaya mo bang mag-isa sa hinaharap? Tanong ni Aling Rosa. Napatahimik naman ang anak. Magkaibigan si Emilio at Rigor. Ngunit hindi naman naiimpluwensyahan ang binata sa kahit anong bisyo ni Emilio. Lalo na ang pakikipagbarkada at kung anong mga masamang gawi kagaya ng paninilip. May pagkamanyak itong si Emilio. At sa katunayan, minsan na niyang sinama si Rigor sa liblib na lugar kung saan naninirahan ang isang napakagandang babae. Lintik naman oh. Akala ko pa naman piyesta ang pupuntahan natin. Teka, uuwi na nga lang ako. Hindi maganda tong ginagawa natin eh. Wika ni Rigor. Ano ka ba? Para ka namang hindi lalaki. Ay ano, lumabas na ng bahay.
Tignan mo, maliligo yan sa batis. Makikita mo na ang hinahangad mo buong buhay. Tugon ni Emilio habang nakatago sa malaking puno ng nara at nakatanaw sa maliit na bahay ng babae. Ewan ko sa'yo, kung naroon lang ako sa bahay, dapat tapos na yung trabaho ko ngayon eh. Tsaka, hindi ka ba nangingilabot sa mga ginagawa mo? Kahit sa liblib na to, hindi mo na pinalampas. Malay mo engkanto pala yan, eh di natimbog ka. Wika ni Rigor. Ay nako, si Rigor talaga oh. Manood ka na nga lang. Tugon ni Emilio. Hindi na nakatiis si Rigor. Iniwan niya ang kaibigan. Ngunit nang makalayo ang binata, paglingon niya ay napansin nito si Emilio. Papalapit doon sa tahanan ng babae. Mabilis na tumakbo sa isip ni Rigor na baka may kung anong gawin ang kaibigan. Kaya naman, binalikan ito ng binata. Naroon nga si Emilio. Binabaybay ang masukal na kakahuyan at papunta sa likod ng bahay. Habang si Rigor naman, sumalisi ng daan. Diniretso ang babae. Ngunit nakayuko dahil ng mga sandaling yun. Nakahubot-hubad na ang babae at naliligo na sa batis. Nang makalapit si Rigor. Magandang tanghali po. Pasensya na po ah. Hindi ko na malaya na may naliligo pala ng mapadaan ako. Bungad ng binata. Magandang tanghali din. Teka, bakit ka nakatingin sa malayo? Ako naman ang kausap mo, di ba? Tanong ng babae. Hindi ko po kayo kayang tignan. Maaari po bang magtabon muna kayo? Tugon ng binata. Pero hindi na nagsalita ang babae. Nagtaka naman noon si Rigor. Ilang segundong hindi sumasagot ang dalaga sa kanya. Hanggang sumay kumalabit na lamang sa likuran. Gulat na gulat ang binata dahil paglingon niya. Bumungad sa harapan ang bihis ng babae. Napagtanto ni Rigor. Naubod nga ito ng ganda. Pantay ang kulay ng balat. May maliit na labi at may maladyosang mga mata. Oh, ito. Sabi mo eh. Hindi bale. Tapos na din naman ako maligo eh. Anong ginagawa mo sa lugar na to? Baka maligaw ka ha? Marami pa naman diyang mga lamang lupa. Mapaglaro sa mga tao. Ako nga pala si Rupina. Ano bang may tatawag ko sa'yo? Tanong ni Rupina. Natulala si Rigor. Bukod sa napakaganda, maayos at malinis ang ngipin ng dalaga. Maputi at mabango ang hininga. Kinusot pa ni Rigor ang mga mata. Tila hindi makapaniwala at ngayon lamang nakakita ng napakagandang babae. Rigor ang tawag nila sa akin eh. Pero hindi yun ang totoong pangalan ko. Kasi nung bata pa ako, ngaw-ngaw daw ako ng ngaw-ngaw eh. Tugon ng binata. Hanggang sa napansin niyang sumilip si Emilio doon malapit sa bahay ng babae. Kumunot pa ang mukha ng kaibigan nang masilayang kausap na niya ang dalaga. Lumabas na si Emilio. Pasimpleng naglakad na kunwari wala lang. O pare, ba't bumalik ka? Akala ko ba uuwi ka na? Hi miss. Ako nga pala si Emilio. Kaibigan ko yan si Rigor. Bungad ni Emilio.
hanggang sa yung maamong mukha ni Rupina. Bahagyang kumunot at halatang nagalit. Hindi na nagsalita ang dalaga. Samantalang si Emilio naman, napayuko na tila nahiya. Rupina, uuwi na ako ah. Tara na nga Emilio, sumama ka na nga sa akin. Aalis na kami ah. Pasensya na sa abala. Wika ni Rigor. Sumunod naman sa kanya ang kaibigan at nang makalayo, nagtalo ang dalawa. Sinabi pa ni Emilio, bakit pa bumalik at nagpakita si Rigor? Nabulilyaso tuloy ang plano. Alam ko namang may gagawin kang masama. Pambihira ka pare. Kung hindi ako bumalik, kawawa naman yung babae sa'yo. Tignan mo, parang nagalit nga sa'yo. Hinapansin ka na ata na palaging naninilip sa kanya eh. Kung isumbong ka kaya niya sa mga magulang niya, makakauwi ka pa? Wika ni Rigor. Walang mga magulang yan eh. Nag-iisa lang at walang makakaalam kapag may ginawa ako sa kanya. Pakilamero ka kasi. Sa susunod, hindi na nga kita isasama. Tugon ni Emilio. Sino bang may gusto nun? Pinilit mo lang naman ako eh. Hoy, wala akong interes sa mga bisyo mo. Umayos ka nga sa buhay mo, Emilio. Banat ni Rigor. Binilisan ang paglalakad at iniwan ang kaibigan. Banas naman si Emilio. Nagdabog. Galit na galit at sinuntok pa ang punong malapit sa kanya. Ilang araw ang lumipas. Hindi na bumibisita sa kanya si Emilio. Alam ni Rigor na nagtampo ang kaibigan. Pero wala lang yon sa kanya. Mas lamang sa binata ang kumayod para makaahon sa buhay. Ngunit mula nang makita si Rupina, hindi na maalis sa isipan ng binata ang dalaga. Pati ang mukha, angat nitong kagandahan, naglalakbay sa diwa ng binata habang nakatulala. Ano ba to? Ang ganda niya talaga eh. Ay, di bali na nga. Wika ni Rigor sa sarili habang nasa bukid. Hanggang sa nabalitaan na lang ng binata na nagkasakit si Emilio. Maliban pa dyan, isang barkada din ito na kasakasama sa bisyo ay nagkasakit rin. Inalam ni Rigor kung ano ang kalagayan ng kaibigan. Una niyang dinaanan ng isa pang kaibigan na nagngangalang Rodel. Nagulat si Rigor sapagkat tila wala na ito sa matinong pag-iisip. Walang saplot. Nasa bukana ng bahay. Nakayakap sa lupa at ang dumi ng katawan. Lumapit doon si Rigor sa lugar. Nagtanong sa mga kapitbahay kung anong nangyari. Ang sabi naman na napagtanungan, nabaliw ito pati na din ang laging kasama na si Emilio. Nanlaki ang mga mata ni Rigor. Sa pagkakaalam niya, karaniwang sakit lang ang tumama sa kaibigan. Dali-dali siyang pumunta sa tahanan ni Emilio. Hanggang sa gano'n na lamang ang pagkaawa ni Rigor. Nang makitang umiiyak ang nanay ni Emilio habang sinusubuan ang anak. Nakatulala at wala na sa tamang pag-iisip. Buwaghag ang buhok. Napakabaho at ang dumi ng mga kamay. Aling Rosa, ano po bang nangyari? Bakit po sila naggaganyan? Pati yung barkada niya nabaliw din. Tanong ni Rigor. Ito nga ang problema namin, Rigor. Hindi na matinong kausap itong si Emilio. Hindi namin matukoy kung anong dahilan.
Basta ang sabi na lang ng ilang pa nilang barkada, nangumbinsi si Emilio na sumama sa kanya. Si Rodel lang naman ang pumayag. Tapos ito, pagbalik nila wala na. Akala ko pa naman matino, pero biglang naghubad ng salawal at ipinakita ang ari sa maraming tao. Wika ni Aling Rosa. Dagdag pa nito, ibinatingin na niya si Emilio sa magaling na albularyo sa lugar at sinabing nalamang lupa si Emilio. Tuluyang binaliw at hindi nagagaling pa. Labis naman noon ang pag-aalala ni Rigor. Hindi niya rin masagot sa isip kung saan nagpunta si Emilio at bakit ito nagkaganon. Pero sa kabila ng pag-aalala, napagtanto ni Rigor na baka gaba o parusa ito sa mga ginagawang kalokohan ng kaibigan. Lumipas pa ang ilang araw. May bumisita sa tahanan ni Rigor. Sinabing malapit na ang tagmais. Ipapaararo nito kay Rigor ang lupain. Matapos yon, kaagad din namang umalis ang tao. Naghanda na si Rigor ng mga kagamitan at paglabas ng tahanan. Nagulat ang binata na may mapadaang tao na pamilyar sa kanya. Naroon si Rupina. Pumunta ito ng tindahan na tila may bibilhin. Napangiti si Rigor. Tinatanaw ang babae at nakita muli ng binata ang napakagandang mukha ni Rupina na tila umaakit sa kanya. Hanggang sa hindi malamang dahilan, nilapitan at nang makita ang dalaga. Ngumiti ito na tila nagagalak na muling makita si Rigor. "Oy Rupina, hindi ko alam na bumababa ka rin pala dito. Ngayon lang kita nakita eh." Bungad ni Rigor. Maraming beses na siguro, pero hindi mo lang napapansin. Abala ka palagi sa pagsisikap mo sa trabaho eh. Tugon ni Rupina. "Ano? Paano mo naman nalaman yun? Ganun ba? Sa bagay, wala akong panahon na pakiramdaman ng paligid ko eh." Wika ni Rigor. Oo naman, alam ko. Matagal ko nang alam na mabuti kang tao. Nga pala, yung kasama mo, nabaliw na no? Tanong ni Rupina. Dito napakunot ang mukha ni Rigor. Nagtaka ang binata kung paano nalaman ni Rupina ang nangyari kay Emilio. Samantalang malayo naman ang tahanan nito. Gusto sanang diretsuhin ni Rigor ang dalaga. Kaso wala naman yon sa moral niya. Kaya nginitian na lamang ng binata si Rupina at sinabing nabaliw nga si Emilio. Hanggang sa nagpaalam na si Rupina, nag-iwan pa ito ng mga kataga na baka gusto ni Rigor na dumalaw sa tahanan. Napatango lamang si Rigor. Pero naglalakbay na sa diwa ang misteryong buwabalot sa pagkatao ni Rupina. Magpaganon pa man, dahil sa pagkahumaling sa dalaga, nawala yon at inisip na baka marami lamang nalalaman si Rupina. Kinabukasan, maagang gumising si Rigor. Dala ang kalabaw ay binaybay niya ang daan papunta sa lupain ng bumisita sa kanya kahapon. Hanggang sa napadaan ito sa lugar kung saan lihisang daan ito papunta sa bahay ni Rupina. Tila may nag-uudyok sa binata na puntahan ito. Ngunit hindi niya malaman sa sarili kung bakit.
Inisip munang mabuti ni Rigor at ilang sandali pa. Binilang niya ang oras kung kailan matatapos ang trabaho doon sa lupain. Kaya naman ito ng isang araw lamang at isang linggo pa bago ang tagmais. Ngunit nahati pa din ang desisyon ng binata. Kung sakaling pupuntahan niya si Rupina, pagsasayang lamang ito ng oras. Ano ba to? Ba't ba ako nagkakaganito? Nakakalito naman. Kailangan ko matapos kaagad ang trabaho eh. Marami pa akong susunod at baka bukas may pupunta na naman ang bahay. Sige. Rigor. Uy Rigor! Sandali ka lang kila Rupina. Dadalaw ka lang. Tapos aalis din kagad. Mga katagang binitawan ni Rigor habang kinakausap ang sarili. Tinali niya ang kalabaw sa puno at inayos ang forma. Napabuntong hininga at naglakad papunta sa tahanan ni Rupina. Hanggang sa may nakasalubong ito na isang matandang lalaki. Nagpapastol na mga kambing. Nagtatanong kung ano ang sadya ni Rigor sa lugar. Tumugon ang binata. Pupuntahan niya ang tahanan ni Rupina. Nasa unahan lamang ito sa tabi ng batis. Ano ka mo? Bahay? May bahay ba doon? Parang wala naman. Matagal na ako dito, iho. Walang nakatira sa direksyong yan. Wika ng matanda. Dumaan ito sa harapan at halatang nagtataka. Binaliwala lamang iyon ni Rigor, sapagkat baka ibang lugar ang nabanggit na matanda. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad hanggang sa nakarating doon sa mataas na lupa. Ang baba nito ay bahay na ni Rupina. Nang makatungtong na si Rigor sa lugar, napapikit na lamang ito nang makitang naliligo sa batis ang dalaga. Napalingon ito kay Rigor. Kinawayan ang binata. Ngunit hindi lumapit si Rigor. Kaya naman dali-daling nagbihis si Rupina. Ayan, pwede ka nang lumapit. Bungad ng dalaga. Napatango na lamang si Rigor. Patakbong lumapit doon sa lugar. Ngunit napahinto na lamang ang binata nang makahagip ang paningin ng kung anong bagay. Pasulpot-sulpot ito sa iba't ibang direksyon. Ang bibilis. May sumisilip pa sa kanya at bigla na lamang nawawala. Huwag mong pansinin ang mga yan. Hindi ka naman nila sasaktan eh. Alam nilang pinapahintulutan kita dito. Wika ni Rupina. Ano? Sino ba sila? Teka, mukhang mga nakakatakot ah. Tanong ni Rigor. Magamantay dito. Mga kaibigan ko. Halika, lapit ka lang. Doon tayo sa bahay ko. Tugon ng dalaga. Nang mga sandaling yon, nagbalik sa isipan ni Rigor ang misteryo sa pagkatao ni Rupina. Napagtanto niya na hindi ito pangkaraniwan. Sapagkat alam niya sa sarili na hindi mga tao ang mga nahagip ng paningin. Subalit lumapit at sumunod pa rin siya sa dalaga, papunta sa maliit na bahay. Umupo si Rupina sa gilid, habang si Rigor naman, ilang distansya at kitang-kita sa mukha na balisa at hindi mapakali. Oo, tama ang iniisip mo. Alam ko yun. Hindi naman kailan na pinaghihinalaan mo ko, di ba? Hahayaan ko lang naman sana si Emilio. Total hanggang silip lang naman. Pero iba na eh.
Pabalik-balik na at dinadamay ka pa. Hanggang sa nagsama ng iba. At yun, punersa ako. Tinangka akong halayin ng mga kaibigan mo. Nagpakatao ako dahil gusto kong maranasan na mamuhay kagaya mo. Hindi pala ganun kabuti. Maraming mabuti pero napakarami ding masama. Napilitan akong parusahan ng mga kaibigan mo. Parusa na hindi pwedeng bawiin. Kailangan nilang sapitin yun eh. Dahil hindi sila tao. Masahol pa sila sa katulad ng masamang elemento. Pagpapaliwanag ni Rupina. Hindi nakakibo si Rigor. Kahit alam niya sa sarili na napakabuti niyang tao. Nakaramdam pa rin ito na matinding takot na baka sapitin rin ang sinapit nila Emilio. Makikitang gusto ng tumakbo ng binata. Umatras. Umiiling at pawis na ang muka. Pero hindi ka katulad nila. Kaya hindi ka dapat maging ganyan. Walang mangyayari sa'yo, Rigor. Nga pala, anak ako ng diwata na si Benita. Ang bantay ng lugar na to. May dugo kong tao. Dahil ang tatay ko ay katulad mo. Kaya gaya ng nanay ko, nais ko din sanang umibig ng tao. At ikaw yun, Rigor. Huwag kang magalala. Kahit anong gusto mo, magpakatao at mamuhay at maging katulad ng normal. Gagawin ko yung para sa'yo. Huwag mo kong tanggihan, Rigor. Pakiusap. Wika ng dalaga. Doon lamang nawala ang takot ni Rigor. Pero naroon pa rin ang pag-aalinlangan. Ngunit lumapit sa kanya si Rupina. Hinawakan ang dalawang kamay. Maniwala man kayo sa hindi. Biglang nagbago ang postura ng buong paligid. Tila naging paraiso. Yung bahay ni Rupina ay nagmistulang marangyang tahanan. Bagamat maliit lang, ngunit ubod ng ganda na hindi makikita sa realidad. Ipinaliwanag ni Rupina ang lugar. Siya lamang ang nakatira doon. Dahil ang angkan niya, nasa dalisdis ng bundok ng Panamao nakatira. Ibigin mo ko, Rigor. Ipagkakaloob ko sa iyo ang pag-ibig na walang hanggan. Magiging maayos din ang buhay mo. Gaya ng hinahangad mo mula pa noon. Na sana, makaahon ka na. Wika ni Rupina. Sabay ngiti sa binata. Sa kabilang banda, isang buwan nang hindi nakakauwi si Rigor. Maraming nagtataka noon sa pagkawala ng binata. Maraming nagpupunta sa tahanan upang alukin ang binata ng trabaho. Kaso wala. Wala doon si Rigor. Hanggang sa may nakapagsabi na pumunta ang binata sa lugar kung saan nababalot ng kababalaghan. Wika ng matandang nagpapastol na nakasalubong niya sa daan. Kaya naman, yung mga malalapit kay Rigor, sinubukang hanapin ang binata sa lugar na yon. Ngunit hindi nila natagpuan. Hanggang sa bigla na lamang lumitaw si Rigor. May kasamang babae na ubod ng ganda. Samantala, ang pagdala pala ni Rupina kay Rigor sa maikling panahon sa lugar. Isang buwan na ang katumbas noon sa mundo ng mga tao. Sapagkat pagkatapos mag-usap ni Rupina at Rigor, pumayag ito ngunit pagbalik niya, napakarami nang naghahanap sa kanya at sinabing, isang buwan nang wala si Rigor at tinanong nila ang binata kung saan nagpunta. Nagtataka pa ang mga ito dahil pagbalik ng binata ay may asawa na.
Sinabi na lamang ng binata na pumunta ito ng Ormoc. Nakakilala ng babae na makakasama sa habang buhay. Hindi naman nagtanong pa ang mga tao sa lugar. Pinaniwalaan na lamang ang sinabi ni Rigor. Kagaya ng pinangako ni Rupina, umangat ang buhay ni Rigor sapagkat ang daming swerte na dumating sa kanya. Bukod dito, binigyan din siya ni Rupina ng mga kayamanan kagaya ng diamante. Pero magpaganon pa man, kahit masasabing may kaya na si Rigor, sa tulong ng asawa, hindi pa rin siya nagbago. Kumukuha pa rin ito ng pag-aararo. Patuloy lamang ito sa ginagawa na tila normal lang. Madaming humahanga sa kanya. Hanggang sa nagkaroon na ng sariling lupain si Rigor. At sa tuwing may nagpapaararo ng bukirin, ang tauhan na lamang nito ang inuutusan. Nabiyayaan ng mga anak si Rigor, habang si Rupina naman, patuloy na inalagaan ito. Hindi niya pinaramdam kay Rupina na isa itong diwata. Normal na normal ang pagturing na kahit anong kilatis ay hindi mapaghihinalaan. Hanggang sa ngayon, namumuhay pa rin si Rigor ng normal. Napakabait na tao at marangal. Hindi ito nagbago. Ngunit ito ang mga kalidad kung bakit nagkaroon siya ng asawang anak ng diwata. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Franco. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Kapwa mga mamahayag ang magkaibigang sina Franco, Mia at Lance. Palagi nilang gustong makakuha ng magagandang istorya para sa kanilang ilalabas na mga balita. Ang namumuno sa kanila ay si Franco, isang mabuti at maalagang binata. Bata pa lamang, gusto na ni Franco ang magbalita sa lahat at ilathala ang mga bagay na hindi pangkaraniwan. Franco, Lance, anong istorya kaya ang maganda nating gawin? Para naman mas maging maganda yung balitang ilalabas natin sa susunod. Wika ni Mia. Napapaisip din nga ako eh. Mukhang magandang gumawa ng istorya tungkol sa isang sikat na lugar. Yung dinadayo ng mga turista. Alam nyo na, para iba naman. Tugon ni Lance. Gusto ko yung idea mo pare. Mukhang maganda nga yan. Teka, may naisip ako. Mas magiging sikat ang istorya kung kaakit-akit sa mga mata ng tao, no? Wika ni Franco. Puntahan kaya natin yung isang barangay sa Siquijor. Yung kilala sa barang, aswang at mga kakaibang kwento. Subukan nating tumira doon para mag-obserba at gawa ng balita ang lugar. Tugon ni Mia. Natawa naman ang dalawa sa sinabi ng dalaga. Sigurado ka ba talaga, Mia? Sa Siquijor talaga? Titira tayo? Tanong ni Lance. Seryoso ko, no? Bakit? Wala namang masama kung mag-oobserba tayo Mas mabuti na tayo mismo ang umalam kung may katotohanan pa ang mga sinasabi ng mga tao. Isa pa, makakasalamuhan natin yung mga residente doon. Makakagawa tayo ng kwento. Muling wika ng dalaga. Saan naman tayo titira doon? Sa lawak pa naman ng Siquijor eh. Saan ba ang gusto mo? Tanong ni Franco.
Ako na ang bahala doon. Ano, gusto niyo ba? Tugon ni Mia. Aba syempre naman. Basta siguraduhin mo na magiging masaya to ah. Wika ni Lance. Napatango na lamang si Mia sa sinabi ng mga kaibigan. Matapos ang pag-uusap nila, kaagad nang naghanda ang mga ito sa pag-alis. Hindi nagtagal. Bumiyahe na ang magkakaibigan at masaya ang mga ito na sa wakas. Gagawin nila ang isa sa pinakapangarap ng magkakasama. Pagkarating ng Siquijor, kaagad nagpunta ang mga ito sa pinakaliblib na nayon sa lugar na yon. Malayo sa kabiasnan. May kuryente ngunit mahina ang signal. Bukod pa doon, mahirap ang pamumuhay dahil mula sa balon lang ang pinagkukunan ng tubig. Sobrang saya ni Mia ng mga sandaling yun dahil pangarap niyang mamuhay ng simple at payapa. Habang ang dalawang kaibigan naman, hindi natuwa lalo na si Franco. Ang lakas ng tama mo, Mia. Di mo man lang kami sinabihan na liblib pala tong nayo na to. Langya, wala pa ditong signal oh. Tapos kubo lang ang tutuluyan natin. Wika ni Franco. Ang dami mong satsat eh. Hindi ba gusto mong malayo sa magulang mo? Yung hindi ka matatawagan. Di ba gusto mo ng lugar na makakapagtuon ka sa trabaho natin? Ito na yun oh. Tugon ni Mia. Napahilamos naman ang binata at napaupo na lamang sa kama na gawa sa kawayan. Oo nga, sinabi namin yun ni Franco. Pero hindi naman sana ganito, Mia. Bueno, ano pa bang magagawa namin? Andito na tayo eh. Ituloy na lang natin kung ano ba yung plano. Wika ni Lance. Huwag kayong mag-alala. Makakasama naman natin si Lolo Baki. Lolo ko. Alam niyo, taga dito naman talaga ang tatay ko eh. Kaya dito ko nga naisipang magpunta. Tugon ni Mia. Tumango naman ang dalawa sa sinabi ng dalaga. Buti naman may makakasama tayo at hindi pa naman ako maalam na magluto sa dekahoy. Hindi din ako sanay na magluto. Kilala mo naman kami ni Lance eh. Wika ni Franco. Mas gusto ko yung ganitong buhay eh. Yung simple at payapa. Kahit nasunod ako sa luho. Tugon ni Mia. Siguro nagsawa ka lang sa buhay prinsesa mo sa Maynila. Dinamay mo pa kami ni Lance. Muling wika ng binata. Hoy, para sa kaalaman mo, hindi ako gastador kagaya niyong dalawa. Oo, buhay prinsesa ako. Pero kahit kailan, hindi ako nagsayang ng pera ng magulang ko para sa walang kabuluhang bagay. Tugon ng dalaga. Ganun. Magkukwentuhan na lang ba kayong dalawa? Nagugutom na ako eh. Sabat ni Lance. Ilang sandali pa ay pumasok sa kubo ng magkakaibigan si Lolo Baki. May dala-dala itong pares. Kumain na muna kayo. Alam kong nagugutom na kayo. Sakto at mainit pa itong pares. Ako mismo ang nagluto niyan. Wika ni Lolo Baki. Napangiti naman sila Franco at kagad binuksan ang pagkain. Wow! Masarap to! Sakto gutom na po ako eh. Salamat po ah. Wika ni Lance. Teka lang, siya pala si Lolo Baki. Alo, sila po pala ang mga kaibigan ko. Si Franco at Lance. Pagpapakilala ni Mia. Napatango naman si Baki sa sinabi ng abo. Nga pala po, sa bahay ng pinsan mo ikaw tumuloy.
Diyan lang naman sa katabing kubo kaya walang dapat ipag-alala mga kaibigan mo. Siya nga pala mga iho, kapag sumapit ang 6 ng gabi, magsara na kayo ng pinto at bintana para na din yon sa inyong kaligtasan. Lalo na't dayo lamang kayo dito. Mahirap na. Paalala ni Lolo Baki. Nagkatinginan naman ang magkakaibigan. Tila may pahiwatig ang mga sinasabi ng matanda sa kanila. Binigyan pa ni Lolo Baki ang 3 ng mga kakaibang kwintas. Nang makaalis ang matanda ay kagad nagtanong sila Franco. Mia, ano tong bigay ng lolo mo? Tsaka ano bang ibig sabihin niyang magsarado ng pinto at bintana? Tanong ni Franco. Ayun ba? Si Lolo, albularyo dito sa lugar. Maraming pamahiin kaya ganun. Wala namang mawawala sa inyo kung susundin nyo eh. Tugon ni Mia. Ano naman to? Anong tawag dito? Bakit kami binigyan ng lolo mo ng ganito? Muling tanong ng binata. Pangontra yan sa mga masasamang elemento. Kaya hayaan mo na. Ang dami mo pang tanong eh. Lalamig na yung pares. Tugon ng dalaga. Hindi na kumibupa si Franco at kumain na ang mga ito. Pagsapit ng 5:00, ipinasundo na si Mia at naiwan ang 2 sa kubo. Kagaya ng bili ni Lolo Baki, isinara ng 2 ang pinto at mga bintana. Maagang natulog ang mga ito dahil kapwa pagod sa mahabang biyahe. At dahil malamig sa lugar, kahit walang kuryente ay masarap ang tulog ng magkaibigan. Hanggang sa kalagitnaan ng mahimbing na pagkakatulog, bigla na lamang nakaramdam ng kaluskos mula sa bubungan si Franco. Kagad itong napaupo. Kinalabit ang kaibigan. Lance, para may tao sa bubungan na. Gumising ka pare. Wika ni Franco. Kaagad namang nagising si Lance at napaupo pa ito dahil naalimpungatan sa ginawa ng kaibigan. Ano ba yun pare? 10 oras na ng gabi. Pagpatulog ka naman. Wika ni Lance. Pare, pakinggan mo kasi. Parang may naglalakad na kung ano sa bubungan eh. Tugon ni Franco. Ilang sandali pa ang lumipas. Narinig din ni Lance ang tinutukoy ng kaibigan. Teka pare, ano yun? Labasin na kaya natin ang malaman natin. Wika ni Lance. Hayaan mo na lang pare. Di ba nga ang sabi sa ating lolo ni Mia, huwag daw natin bubuksan yung pinto at pintana. Tugon ni Franco. Ano nang gagawin natin? Baka mamaya, mabutas na niyan yung bubong. Tugon ni Lance. Siguro, magdasal na lang tayo pare. O kaya naman matulog na lang tayo. Huwag na lang natin pansinin. Wika ni Franco. Hindi na nagsalita pa ang magkaibigan. Pinakiramdaman nila ang ingay hanggang sa narinig nila ang yapak ng paa. Bigla na lamang may nagsalita mula sa labas ng kubo na tinutuluyan nila Franco. Hoy Aswang, tantanan mo nga yung mga bisita ko. Subukan mo lang kantiin ang mga yan. Mananagot ko talaga sa akin. Banta ni Lolo Baki. Doon lamang nakahinga ng maluwag ang 2 nang marinig ang boses na matanda. Lolo yun ni Mia, di ba? Tsaka ano daw? Aswang? Tanong ni Franco. Matulog na lang tayo. Antok na din ako eh. Total mukhang umalis na yata yung aswang.
Tugon ni Lance. Bumalik na ito sa pagtulog samantalang si Franco naman hindi na dinalaw ng antok. Ilang sandali pa itong tulala at nang masigurado na wala na ang aswang, doon lamang ito bumalik sa pagkakatulog. Kinabukasan, maaga pa lamang ay pumunta na si Mia sa kubo ng dalawang kaibigan. Ngunit naabutang tulog pa ang mga ito. Hoy, gising na. Tanghali na, no? Bakit antok na antok pa ata kayo? Tanong ni Mia. Ang iingay mo naman. Hayaan mo muna kaming matulog. Anong oras na kaya kami nakatulog kagabi? Tugon ni Franco. Nagtaka naman ang dalaga sa sinabi ng mga kaibigan. Ano? Bakit naman ginabi na kayong matulog? Hindi pa kayo sanay? Malamok ba? Tanong ni Mia. Napahilamos naman ang dalawa sa ingay ni Mia. Nakasimangot na naupo si Lance. Anong yan naman, Mia? Ang dami mong tanong. Tara na nga, Franco. Tumayo ka na dyan, tanghali na. Wika ni Lance. Kaagad ding napaupo si Franco. Tumayo ang magkaibigan at naghilamos sa labas ng bahay. Pagkabalik ng dalawa, nakapagtimpla na ng kape si Mia. Naghanda din ito ng bagong lagang kamote. O ayan, mag-almusal na kayo. Masarap yan. Matamis dahil tanim mismo yan ni Lolo. Ano bang nangyari? Tinanghali na kayo ng gising. Tanong ni Mia. Kasi namang kagabi, may naglalakad sa bubungan eh. Tapos narinig namin yung lolo mong sumigaw. Sinaway niya nga yung nag-iingay sa bubungan eh. Tugon ni Franco. Ano? Ibig sabihin, kayo pala yung pinuntahan dito ni Lolo? Tanong ni Mia. Ata, hindi naman namin sigurado na siya nga yung nasa labas kagabi. Hindi naman kami lumabas eh. Mahirap na't sinusunod lang namin yung sinabi ng lolo mo. Tugon ni Lance. Napangiti na lamang si Mia sa sinabi ng kaibigan. Bigla namang dumating si Lolo Baki. Narinig nito ang usapan ng magkakaibigan. Sumingit sa usapan ng mga ito. Mabuti naman at nakinig kayo sa apo ko. Kagabi, dinalaw kayo dito ng mga awok. Naalala ko kayo kaya naman kagad ako nagpunta dito kagabi. Buti at hindi kayo lumabas kahit narinig niyo ko. Wika ni Lolo Baki. Kagad namang nagmano si Mia sa lolo. Bumati naman ang dalawa. Di maraming salamat po kung ganun ha. Aswang po ba talaga yung nasa bubungan kagabi? Tanong ni Lance. Oo nga po lo. Narinig ko pa nga yung sinabi mo eh. Ganun po ba talaga dito? Dagdag ni Franco. Hindi ko man masabi sa inyo ng diretso dahil baka matakot kayo eh. Pero mag-iingat kayo. Makakaasa kayo na hindi kayo mapapahamak sa puter namin. Lalo na't mga kaibigan kayo ng apo ko. Tugon ni Lolo Baki. Bakit hindi mo na lang po sabihin sa amin ng diretso? Wika ni Lance. Napabuntong hininga na lamang si Lolo Baki at seryosong tumitig sa apo. Ang apo ko na lamang magpapaliwanag sa inyo. Tugon ni Lolo Baki. Napakunot ang noo ng magkaibigan sa sinabi ng matanda. Pagkaalis ni Lolo Baki, kaagad bumaling sila Franco kay Mia. Uy Mia, ano yung sinasabi ng lolo mo?
May hindi ka ba sinasabi sa amin? Tanong ni Franco. Napayuko naman si Mia at nagsimulang magpaliwanag sa mga kaibigan. Pasensya na pero hindi ko din alam na malaki na ang pinagbago nitong probinsya. Sinabihan ako ni Lolo na hindi daw tayo dapat nagpunta dito dahil paalis na din sila eh. Baryo daw ito ng mga aswang, kaya nga mahigpit si Lolo. Gustuhin ko man sana makalis na kagad tayo dito pero may bagyo kaya hindi tayo makakaalis. Maghihintay pa tayo ng ilang araw. Pagpapaliwanag ni Mia. Langya, anong sabi mo? Baryo to ng mga aswang? Kaya pala ang daming bawal. Paano kung maging hapunan kami? O tayo ng aswang sa lugar na to? Tanong ni Franco. Kumalma ka nga pare. Narinig mo naman yung sinabi ni Lolo Baki. Hindi nila tayo pababayaan, kaya wala ka dapat ipag-alala. Ito yung storya na hinihintay natin oh. Wika ni Lance. Ito na nga yung hinihintay natin. Pero paano kung may mangyaring masama? Tsaka paano tayo makakagawa ng storya kung hindi natin alam kung paano ang gagawin natin? Paano kung mapahamak tayo? O kaya naman paano tayo makakakuha ng larawan bilang patunay? Tanong ni Franco. Natahimik na lamang ang dalawa sa naging tanong ng kaibigan. May naisip ako. Suwayin kaya natin si Lolo para makakuha tayo ng ebidensya. Wika ni Mia. Mukhang masayang naisip mo, Mia. Tugon ni Lance. Naihibag na ba kayo? Baka mapahamak lang tayo sa gusto niyong gawin eh. Wika ni Franco. Lalaki ka ba talaga, Franco? Ito yung hinihintay natin oh. Andito na tayo. Ngayon pa ba tayo aatras? Tanong ng dalaga. Oo nga naman pare. Minsan lang naman to eh. Pagsang-ayon ni Lance. Napailing na lamang si Franco sa sinabi ng dalawa. Eh di kayo na lang. Ayoko ibuwis yung buhay ko nang dahil sa lecheng istorya na yan. Wika ni Franco. Dahil sa inis ay lumabas ang binata upang magpahangin. Kinagabihan. Kaagad na tumakas si Mia sa kubo ng pinsan. Lumabas na din ang kubo si Lance. Samantalang si Franco naman, nagpanggap na lamang natulog upang hindi na siya guluhin ng mga kaibigan at piliting sumama sa kanila. Ilang oras ang lumipas nang umalis sila Lance. Nakaramdam ng kaba si Franco at nag-aalala ito para sa dalawang kaibigan. Kaya naman lumabas na din ito. Habang naglalakad, nakakita si Franco ng naglalakad sa hindi kalayuan. Kaya kagad niya itong nilapitan. Ngunit nang makita niya ang itsura ng mga ito, nanlaki ang mga mata ni Franco. Dali-dali itong kumaripas ng takbo pabalik sa kubong tinutulayan. Hindi nito alam ang gagawin dahil sa kabang nararamdaman. Napadasal na lamang si Franco. Nanginginig habang nakasilip sa awang ng pintuan. Hanggang sa nakita niya si Lolo Baki. Pinaalis nito ang aswang. Ilang sandali pa, lumapit ang matanda sa kubo at kumatok. Franco, Lance, nandyan ba ang apo ko? Wala siya sa bahay ng mga pinsan niya. Tanong ni Lolo Baki. Dali-dali namang binuksan ni Franco ang pintuan at pinapasok ang matanda. Wala po dito si Mia, Lolo. Kahit si Lance po. Sumuway po sila sa mga bilin mo para makakalap ng mga litrato sa gagawin naming storya.
Sinubukan ko naman po silang pigilan kaso ayaw po nilang makinig sa akin. Tugon ni Franco. Sinasabi ko na nga ba eh. Bueno, wala na tayong oras na dapat sayangin. Kailangan nating mahanap ang dalawang yon bago mag-umaga dahil mahihirapan na tayo. Maaari ngayon, nasa panganib ang buhay ng apo ko at kaibigan mo. Paliwanag ni Lolo Baki. Ano pong gagawin natin, Lo? Hindi kasi nakikinig sa akin yung dalawang yun eh. Pasensya na po ah. Tanong ni Franco. Ayos lang iho. Sasama ka ba sa aking hanapin sila? O dito ka na lamang sa kubo? Tugon ng matanda. Sasama po ko, Lo. Gusto ko pong masiguradong makakauwi ng ligtas yung mga kaibigan ko. Wika ni Franco. Ganon ba? O siya, magdala ka ng itak at baka tayo'y mapalaban. Nasabi naman na ata sa inyo ni Mia ang tungkol sa aming baryo. Wika ni Lolo Baki. Napatango naman si Franco at tahimik lamang na nakatingin sa matanda. Hindi pa din po ako makapaniwalang totoo pala lahat ng sinasabi ni Mia. Totoo pala talaga ang mga mitolohiya, no? Tugon ni Franco. Natawa naman ang matanda sa sinabi ng binata. Lahat ng naglilipa ng balita, totoo man o hindi, wala namang masama kung maniniwala tayo, di ba? Pwera na lang kung nakakasama sa ating kapwa. Tugon ni Lolo Baki. Tama ka po, Lo. Mas mahalaga pong hanapin muna natin sila. Baka na paano na po yung mga yun eh. Dali-daling naglakbay ang dalawa. Nang makarating sa isang madilim na parte ng lugar, doon nila narinig ang sigaw ng dalawa. Kaagad na pinuntahan ng mga ito ang pinanggagalingan ng sigaw. Dito nila nakita si Mia at Lance. Dali-daling tumatakbo ang mga ito habang hinahabol ng awok. Lolo, Franco, buti naman hanap niyo kami. Gagawin ata kaming hapunan ng baboy ramo na yan eh. Wika ni Mia. Teka, yan din po ba yung nandun sa bahay nung nakaraan? Yung sinabihan mo na aswang, Lo? Tanong ni Franco. Inangat nito ang itak. Kaya naman dali-daling kumaripas ng takbo ang aswang. Isa lang naman ang aswang na nakatira dito na malakas ang loob na magpakita. Si Clint. Kaya mag-iingat kayo dahil hindi siya mapagkakatiwalaan. Bueno, umuwi na tayo at magpahinga. Ayoko nang mauulit ito. Wika ni Lolo Baki. Napayuko na lamang si Mia sa sinabi ng lolo. Dali-dali namang napatango si Lance. Hindi na po mauulit, Lo. Tara na po, umuwi na tayo. Ayoko na din magtagal pa sa lugar na to eh. Gusto ko na umuwi sa amin. Wika ni Lance. Napakunot naman ang noo ni Franco dahil sa sinabi ng kaibigan. Matapos ang pag-uusap na yon, dali-dali nagpunta ang mga ito sa kubong tinutuluyan at nagpahinga. Kinabukasan, maagang nagpunta si Mia sa kubo ng mga kaibigan. Dala ang isang magandang balita. Pwede na tayong umalis dito sa baryo. Makakauwi na tayo sa Maynila. Wika ni Mia. Talaga? Mabuti naman dahil hindi ko na kayang manatili sa lugar na to. Tugon ni Lance. Bakit? Ano bang nangyari sa inyo kagabi? Tanong ni Franco.
Nakakita kami ng bangkay sa gubat eh. Nakuhaan pa nga namin ang litrato. Kaso nakasalubong namin yung baboy ramo. Nakakadiri yung sinapit ng bangkay. Baka mamaya kapag nagtagal pa tayo dito, mangyari din sa atin yung bagay na yun. Tugon ni Lance. Ibinakita pa nito ang larawang nakuha. Halos masok si Franco nang makita yon. Hayaan nyo na yan. Uuwi na din naman tayo eh. Dadaan lang ako sa bahay ni Lolo. Hintayin niyo ako dito ha. Wika ni Mia. Tumango naman ang dalawa at niligpit ang kanilang mga gamit. Lingid sa kaalaman ng tatlo. Nakikinig sa kanilang usapan si Clint. Narinig nito ang mga sinabi ni Lance. Nang lumabas ang dalaga, kaagad itong sinundan ni Clint. May kalayuan ang bahay ni Lolo Baki at nasa sulok pa ito ng matataas na damo. Hindi napansin ni Mia na may nakasunod sa kanya. Sa isang iglap, bigla na lang may humatak sa dalaga. Sa kabilang banda naman, naiinip nang maghintay ang dalawa kay Mia. Pare, ang tagal naman yata ni Mia. Sundan na kaya natin? Wika ni Franco. Sumang-ayon naman si Lance at nang akmang lalabas na ang mga ito, nakasalubong nila si Lolo Baki. Oh, saan kayo pupunta? Tsaka nasaan ang apo ko? Tanong ng matanda. Kaagad namang nagkatinginan ang magkaibigan. Long, sabi niya sa amin, pupuntahan daw po niya ang bahay niyo eh. Hindi mo po ba nakasalubong? Tanong ni Franco. Nako, hindi. Dumaan pa kasi ako sa bahay ng mga pinsan niya. Baka nagkasalisi kami. Bueno, pupuntahan ko na lang at baka mahuli pa kayo sa biyahe niyo. Tugon ni Lolo Baki. Samahan ka na din po namin. Para diretso na rin po kami. Wika ni Lance. Mabilis na nagtungo ang tatlo sa bahay ni Lolo Baki. Ngunit wala doon si Mia. Kaya naman nagtaka ang mga ito. Habang naglalakad, nakita ni Franco ang isang tsinelas ni Mia. Teka, kay Mia to, di ba? Ano na kaya nangyari sa kanya? Tanong ni Franco. Napabitaw na lamang ng mabigat na salita si Lolo Baki na ikinagulat ng dalawa. Langya, kinuha ni Clint ang apo ko. Nakita niyo ang direksyon na yan. Pupunta yan sa bahay ng walang hiyang aswang na yon. Wika ni Lolo Baki. Walang ano-ano eh. Nagpunta ito sa direksyon ng tahanan ni Clint. Sumunod na lamang ang dalawa kahit hindi nila alam ang gagawin. Hanggang sa nakita nila ang isang hindi kalakihang bahay. Dali-daling pumasok doon si Lolo Baki nang walang pag-aalinlangan. Aba, sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na pumasok sa teritoryo ko? Tanong ni Clint. Ilabas mo ang apo ko. Kung ayaw mo magkagulo tayo dito. Banta ni Lolo Baki. Ay natatakot ako. Isang matandang lalaki. Susugod sa teritoryo ko kasama ang mga dayo. Tapos hamunin ako? Sa tingin niyo, matatakot ako sa inyo? Wika ni Clint. Humagalpak pa ito ng tawa at nilapitan ang magkaibigan. Umalis na po tayo dito. Wala naman po yata si Mia dito eh.
Wika ni Franco. Oo nga lo. Tsaka baka makasuhan tayo eh. Dahil pumapasok tayo sa teritoryo ng iba. Dagdag ni Lance. Ano ba naman kayo? Ang lalaki niyong tao, mga duwag kayo. Alam ko ang ginagawa ko at huwag kayong papalin lang sa aswang na yan. Tugon ni Lolo Baki. Ilang sandali pa. Narinig ng dalawa ang ingay sa likod ng tahanan. Teka, si Mia yun ah. Tara Franco, puntahan natin, mukhang nasa likod ng bahay eh. Wika ni Lance. Akmang lalabas na sana ang dalawa nang bigla silang hinarangan ni Clint. Sinakal niya ang dalawa at binalibag. Gulat na gulat ang magkaibigan sa lakas ng lalaki. Langya, napakalakas naman nito. Anong meron sa lalaking yan? Tanong ni Franco. Hindi pa rin ito makapaniwala sa ginawa ni Clint. Kaagad namang tinulungan ni Lolo Baki ang dalawa. Sige na, puntahan niyo kaagad si Mia. Ako na ang bahala sa aswang na to. Wika ni Lolo Baki. Hindi na nag-alinlangan pa ang magkaibigan. Kaagad nang nagpunta ang mga ito sa likod bahay. Pagkarating sa lugar, kumalat ang napakasangsang na amoy. Tila nabubulok na parte ng karne at hasang ng isda. Ngunit nang makita nila si Mia, nanlaki ang mga mata ng magkaibigan nang makita ang dalawang nilalang. Binabantayan ang dalaga. Anong klaseng nilalang yan? Ang pangit at ang baho. Wika ni Lance. Sigbin ang tawag dyan. Dali, pakawalan niyo ako dito. Tugon ni Mia. Paano naman kami makakalapit sa'yo? May nakaharang nga. Ang sangsang pa ng amoy. Dagdag ni Franco. Yung pangontra, takot yan sila sa anting-anting eh. Tugon ni Mia. Dali-daling nilapitan ni Franco ang sigbin at lumayo ang mga ito nang makita ang anting-anting na suot ng binata. Pinakawalan nito ang dalaga at matapos yon, binalikan nila si Lolo Baki na nakikipaglaban pa din sa aswang. Langya, ang tibay ng lolo mo, Mia. Tignan mo, sugatan na pero lumalaban pa. Wika ni Lance. Tulungan niyo na kaya si Lolo. Anong silbi ng itak na hawak niyo kung di niyo gagamitin? Tugon ni Mia. Napakamot na lamang sa ulo ang magkaibigan. Kahit hindi nila alam ang gagawin. Kaagad na tinulungan ng dalawa si Lolo Baki. Ilang beses tumalsik ang dalawa at nawalan pa ng malay si Lance. Napadura ng dugo si Franco dahil sa pagsuntok sa kanya ni Clint sa sikmura. Kaagad namang lumaban si Lolo Baki. At nang makita ni Franco na sasaksak ni Clint ang matanda, hindi ito nag-alinlangang tagain ang aswang sa likuran. Magaling Franco. Ngayon, katapusan mo ng aswang ka. Wika ni Lolo Baki. Kaagad itong nag-usal ng dasal. Tinapos ang buhay ni Clint. Gamit ang itak, tinaga nito ang leeg ng aswang. Matapos ang lahat ng nangyari, umuwi muna ng tahanan ang mga ito. Ginamot naman ni Lolo Baki ang sarili, maging ang sugat ng dalawang binata. Matapos yon, umalis na ang tatlo at nagpasyang umuwi na ng Maynila. Ngunit dahil sa takot nila sa lugar, binura ng magkakaibigan ang lahat ng mga litrato
at ebidensyang naisa ng ilatahala tungkol dito. At isa pa, baka mahanap sila ng pamilya ng aswang na napatay kung gagawin nila ito. Hindi na din nila ikwinento sa iba ang mga nasaksihan. Tila na trauma ang magkakaibigan sa naganap. Hanggang sa kasalukuyan, tumigil na sa pagiging reporter ang mga ito. Humanap ng pagkakabalahan na gusto nila. Ngunit nanatili silang magkakaibigan. Pero kahit matagal ng panahon itong naganap, hindi pa rin nila malilimutan nang minsang mapadpad sila sa baryo ng mga aswang. Muli, nagpapasalamat ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan nyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwento, walang masama sa pagkakaroon ng kuryosidad. Ngunit hindi ito dahilan para sumuway ka sa mga alituntunin. Matutong makinig, magtiwala, nang hindi tayo napapahamak. Muli, nagpapasalamat ako sa sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.